Nitong nagdaang Lunes, lumagda ng mga executive order si President Donald Trump at isa rito kanyang nilagdaan na ang kanyang bansang Amerika ay nais protektahan mula sa posibleng pang-aatake ng kalaban gamit ang mga missiles. At upang ito ay maisakatuparan, kinakailangan nilang mag-order ng napakaraming Iron Dome. Nakita na ng buong mundo at mga world leaders kahit na ng mga military na ang Iron Dome matagal nang pinoprotektahan nito ang bansang Israel sa loob ng mahabang panahon. Kita rin ito ng mga kalaban ng Israel at ng nakaraang administrasyon ng United States of America na si Biden. At ngayon, sa panahon ni Donald Trump, at maliban sa isyung iyan, may ginawa si Donald Trump na hindi nagustuhan ng Iran. Ito ay nagustuhan ng Iran sa panahon ni Joe Biden. Pero ngayon, bakit nag-aalboroto ang Iran? Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay January 29, 2025. Bibigyan ko kayo ng update sa pinakabagong kaganapan sa relasyon ng Israel at ng United States of America sa pamamagitan ng galawan ng mga leaders nito, Donald Trump at Prime Minister Benjamin Netanyahu. And of course, ang reaksyon ng Iran sa ginawa ng mga leaders na ito. Wala namang duda na ang ating protektor ay ang Panginoong Diyos dahil walang makakasalansang sa kanyang gagawin. Pero kung pag-uusapan natin ay ang mga bagay na gawa ng tao upang protektahan ang ating bansa, kilalang kilala ang tinatawag na Iron Dome. Alam ng buong mundo na isa sa mga pumoprotekta sa bansang Israel kung bakit hindi ito madaling atakihin ng kalaban ay ang Iron Dome Air Defense System nito. Kasama rin ang kanilang David Sling at ang Arrow 1 at Arrow 2. Sana nga meron din tayong ganito sa Pilipinas. Nitong Lunes mga kaibigan, lumagda si President Donald Trump ng executive order. Nais nitong protektahan ang kanilang bansa mula sa posibleng pag-atake ng mga kalaban nito gamit ang missiles, rockets at iba pa. At ito ay sa pamamagitan ng Iron Dome. And of course, kung ito ay itutuloy ni President Donald Trump, napakalaking tulong nito para sa Israel. Dahil kung tutuusin mga kaibigan, napakaliit lamang ng bansang Israel at pinoprotektahan ito ng Iron Dome Air Defense System. Ngayon, isipin nyo naman kung gaano kalaki ang United States of America. Ilan kayang Iron Dome ang kakailanganin nito? At kung sakaling punuin ni President Donald Trump ang lahat ng lugar sa Amerika, hindi ba't napakalaking negosyo nito para sa Israel? At sigurado na ito ay muling makakapagpaangat sa ekonomiya ng bansa. Wala namang duda na sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel-Hezbollah, Israel-Iran, Israel-Syria, Israel-Houthis, walang duda na bahagyang bumaba ang ekonomiya nito dahil magastos ang giyera. Maraming mga eksperto ang naniniwala na tutuhanin ito ni President Donald Trump dahil kapag nagsalita raw ito, ginagawa ito. Kaya kapag ito ay nangyari, napakalaking bentahe nito para sa bansang Israel. At kung naaalala niyo mga kaibigan, ang speech ni President Donald Trump noong taong 2016, sinabi niya, "We are going to build a wall." Of course, ang salitang ito ay patalinghaga. Hindi ito literal na pader na itatayo in every coastal area ng United States of America. Pero hindi ito natuloy sapagat tinalo siya sa eleksyon ni former President Joe Biden. At ngayon sa kanyang muling pag-upo sa White House, isa ito sa kanyang priority. At katunayan mga kaibigan, mula nang maupo sa White House si President Donald Trump, ang kauna-unahang world leader na kanyang inimbita upang makatungtong sa White House, alam niyo ba kung sino? Ito ay walang iba kundi ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Ang balitang ito ay kinumpirma din mismo ng The Times of Israel na mismong presidente ng United States of America ang nagpatawag kay Benjamin Netanyahu upang bumisita sa White House at ito ay gaganapin ngayong February 4
2025. Ilang araw na lamang ang magdadaan at ito ay mangyayari na. Of course, maraming kilay ang nagtataasan dahil dito, lalong-lalo na ang mga kalaban ng Israel. At ito ay inanunsyo pa mismo ng gobyerno ng Israel. Ano namang koneksyon nito mga kaibigan sa plano ni Donald Trump na bibili ng mga Iron Dome air defense system? Malaki mga kaibigan dahil kung iisipin, dahil si Netanyahu ang pinakaunang leader ng ibang bansa ang tinawagan ni President Donald Trump upang bumisita sa White House, malamang napakalaki ng pakay nito sa Israel. Of course, marami din ang naniniwala na hindi lang Iron Dome air defense system ang pag-uusapan nito, kundi ang sitwasyon ng Israel at Gaza at iba pang lugar sa Middle East. Formal nang nilagdaan ni President Donald Trump ang sulat para kay Benjamin Netanyahu. At dagdag pa sa ulat mga kaibigan, merong bagay na hindi ikinatuwa ng Iran tungkol sa ginawa ni President Donald Trump. Ang bagay na ito ay hindi ginawa ng nakaraang administration ni Joe Biden. Naaalala niyo pa ba mga kaibigan, noong nakaraang taon, hinarang ni former President Joe Biden ang pagpapadala ng 2,000 pounds na mga bomba para sa Israel. Pero nito lang nagdaang araw mga kaibigan, nagsalita si Donald Trump at ito ang kanyang sinabi, "We released them." Past tense na mga kaibigan, "We released them today and they'll have them. They paid for them and they've been waiting for them for a long time. They've been in storage." Ito ang sinabi ni President Donald Trump mga kaibigan. Ayon sa mga eksperto, natural na iisipin ng Iran kung para saan ang mga bomba na kanilang ipapadala sa Israel. Gayong meron ng ceasefire ang Israel at Hamas. Meron ding ceasefire ang Israel at ang Hezbollah. Natuwa at nagpapasalamat ang gobyerno ng Israel kay President Donald Trump dahil ang mga bagay na ito ay matagal nang pinipigilan ni former President Joe Biden. Gayong nabayaran na raw ito ng gobyerno ng Israel. Kinakailangan na raw ito na ihatid o i-deliver sa kanila. Dagdag pa ni Donald Trump, hindi lang yan daw ang mga bagay na nabayaran na ng Israel na hindi pa i-deliver ng administration ni Joe Biden. Ngayon, sa kanyang administration, lahat ng binayaran na ng Israel ay i-deliver sa kanilang bansa. Marami ang mga nagsasabi mga kaibigan na marahil ginagawa ito ni President Donald Trump dahil meron ding hihilingin si President Donald Trump sa gobyerno ng Israel. Ito nga ay ang pag-order ng maraming Iron Dome air defense system sa Israel. Ayon kay President Trump, maraming mga bansa ang kanilang pinoprotektahan. Pero sila mismo sa kanilang bansa ay walang proteksyon o shield. Kaya kinakailangan itong umorder ng napakaraming Iron Dome air defense system sa Israel. At alam nyo ba mga kaibigan, minamadali ito ni President Donald Trump. Binigyan niya ng 60 araw ang Pentagon upang maipasa na at maapruba ang proyektong ito. Malaki raw ang kakayanan ng Iron Dome air defense system na maprotektahan ang isang bansa. Kaya nitong mag-intercept ng mga drones, rockets, ballistic missiles at iba pa. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang United States of America ay nagbabalak na magkaroon ng shield mula sa pag-atake gamit ang ballistic missiles. Dahil noong 1983 sa pangungulo ni Ronald Reagan, nag-invest ito ng $415 billion pero hindi ito naging successful. Kaya ngayon, si President Donald Trump na raw ang gagawa nito. Ayon sa mga eksperto, ang ballistic missiles kahit saang bansa, ito raw ay isa sa mga pinakamahirap na i-intercept ng air defense system ng mga bansa. Hindi ito gaanong malaki pero mas mabilis pa raw ito sa speed of sounds. Kaya kung mahinang klase lamang ang air defense system ay hindi ito kakayanin. Pero ayon sa mga komentator, napatunayan na raw ng Iron Dome air defense system na kayang-kaya nito ang ballistic missile. At ito ang pinili ni President Donald Trump. Gusto raw ni President Donald Trump ang performance ng Iron Dome air defense system. Sabagat malayo pa lang daw ito sa border ng Israel ay pinasasabog na ito ng missiles na nagmumula sa Iron Dome air defense system. Marami naman ang mga nagrereklamo sa plano ni President Donald Trump mga kaibigan. Dahil kung titingnan ang land area ng Israel, ito ay nasa 20,770 km² lamang.
Samantalang ang United States of America ay 9.8 million kilometer square. Ibig sabihin, 490 times na mas malaki ang United States of America kaysa sa Israel. Kaya madali lang mapuno ang Israel ng Iron Dome Air Defense System. Baka kapusin daw sa budget ang United States of America dahil ang Iron Dome Air Defense System ay may kamahalan. Pero sumang-ayon naman ang ibang mga eksperto rito kung kaya nga ng Israel na maliit lang na bansa, lalong-lalo na ang United States of America na malaki at isa sa mga mayayamang bansa sa buong mundo. Ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito mga kaibigan? Makakatulong ba sa Amerika ang Iron Dome Air Defense System ng Israel? Makakatulong din ba sa Israel ang proyektong ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Amerika, Israel at ng Hamas at saan mang dako ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!